Maaga palang kinabukasan nang magising ang kambal. Nagulat at nasorpresa ang mga ito nang mabungaran nilang kanilang ina na kasalukuyang naghahanda ng kanilang breakfast. "Mami?" Gulat na bulalas ni Chloe. Bahagya pa nitong kinusot ang mga mata na tila ba namamalikmata lang ito sa nakita niya. Good morning, baby. Mabuti at gising ka na? Where's your brother?" Bati ni Aya na nakangiti at nilapitan ang anak na niyakap at hinalikan. "You're really here! Yay!" Sabi nito nang matiyak na hindi ito namamalikmata lang at mahigpit na yumakap ng malilit nitong mga braso sa leeg ni Aya. Damang-dama niya pananabik sa bawat yakap nito. "How's my princess?" Malambing na tanong ni Aya sa bata habang yakap ito ng mahigpit. Panay pang pupog ng halik nito sa kanyang pisngi. We're okay, mommy. Thank you. You're here again. I really miss you." Malambing na sagot ng bata. "Me too, baby. I really miss you and your brother." Bahagya niyang pinisilang tungki ng ilong ng bata. Maya-maya lang ay natanawan nilang papalapit sa komedor na si Charles. Mabilis na kumalas ng yakap si Chloe sa ina at patakbong sumalubong sa kanyang kapatid. "Kuya, mommy's here!" Anito na yumakap sa kapatid. "Good morning." Malambing na bati nito sa kakambal. "Really?" Tila hindi naniwala na sagot nito at bumaling ng tingin sa komedor. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang kanyang ina na nakatayo sa pintuan ng komedor habang nakasandal sa hamba nito. "Mommy? Oh, you're here!" Bulalas nito at patakbong lumapit sa ina at yumakap dito. "I miss you so much, Mom!" Sabi nito. Bahagyang nilayo nito ang sarili at humalik sa pisngi ng ina. I miss you too. Anyway, gising na rin lang kayo. Tulungan niyo na si Mami mag-prepare ng pagkain natin para mamaya. Sabay-sabay na tayong kakain, okay?" Malambing na sabi ni Aya sa mga bata. "Oh wait, I forgot. Mag-milk nga pala kayo." Aniya na natatawa. "Sandalit ipagtitimpla ko lang kayo ng milk niyo." Aniya at bahagyang dumistansya sa anak. Humilo ng mga sarili nilang upuan ng mga bata at naupo sa harapan ng mesa. "Mami, bakit hindi mo kami ginising nang dumating ka?" Masiglang tanong ni Charles. "Siyempre, ayaw ko naman na abalahin ng mga tulog niyo." Sagot ni Aya habang nagtitimpla ng gatas ng mga ito. Lalabas po ba ulit tayo sa park?" Excited ang tanong ni Chloe habang nalalaki mga mata. "I'm sorry anak, pero may kailangan lang habulin si Mami na work, kaya baka hindi mo na tayo makakalabas now. Okay? Sumaglit lang ako dito kasi miss na miss ko na kayo. But I promise na kapag natapos ko na yon, mag-outing tayo sa island. Para naman makabawi ako sa inyo. Gusto niyo ba yon?" Aniya sa mga anak. "We can wait, Mom," ani Charles. Okay, gusto ko rin yon." Ayon naman ni Chloe na nagpangalumbaba. Kahit papani nabawasan ng bigat sa dibdib ni Aya, alam naman niya napakalaki na rin ang pagkukulang niya sa mga anak. Lumalaki ang mga ito na hindi siya kasama at bihira pa silang magkitang mag-iina. Ngunit, isa na rin sa pinagpapasalamat niya na matured na mag-isip ang mga ito at tila nagkakaunawa na sa ginagawa niya. Habang magkakaharap ang mag-iina, hindi nila napansin ang pagpasok ni Lucas na galing sa labas at may bitbit ng mga pagkain. Sa itsura nito na pagod at pawisan na dahil nag-jogging ito. "Good morning!" Bati ni Lucas sa mag-iina. Napabaling ang tingin ng mga bata sa kanya at kitang-kita niya kung paano nagliwanag ang mga mata ng mga ito pagkakita sa kanya. "Tito Lucas?" Tila hindi pa makapaniwalang bulalas ni Chloe habang nakangiti lamang si Charles sa kanya at hindi nagsasalita. Nagulat pa siya nang mabilis na bumaba mula sa kinuupuan ng mga itong mga bata at lumapit sa kanya. "You're here too! Are you with my mom?" Usisa nito na nagmano at yumakap sa kanya. Lumapit din sa kanya si Charles at nagmano bago muling bumalik sa kinaupuan nito. Nakita niyang biglang pagtikwas ng kilay ni Aya nang balingan niya ito ng tingin. Lihim na nagdidiwang ang puso niya sa labis na sayang nararamdaman. Matapos makita ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga bata, hindi niya may tatanggi ang lukso ng dugo sa pagitan nila kahit na nga hindi nila ganap na alam ang totoong karelasyon. Nila sa isa't isa. "Oo mga bata, pagod na kasi ang mami niya sa work niya at medyo malayo pang ida-drive niya papunta rito. So sinamahan ko na siya. Isa pa, namimiss ko na rin kasi kayo makita eh." Sagot ni Lucas sa mga bata sabay kindat sa mga ito. Kitang-kita niya kung paano umirap sa kanya si Aya matapos ang kanyang sinabi.
Matapos ay tinuloy nitong ginagawang paghahanda sa hapagkainan. May dala akong pagkain galing sa labas. Since malapit nang matapos ang mami niyo sa paghahanda, iayos na rin natin to para mamaya lang pwede na tayong kumain. Ani Lucas at tinaas ang hawak na paper bag na may lamang mga pagkain. Ilang sandali lang at tila isa silang buong pamilyang nagtutulong-tulong sa loob ng kusina para sa paghahanda ng kanilang pagkain. Kita ang siglat saya ng kanyang kambal habang kaharap at kausap si Lucas. Lihim naman na napapangiti si Aya sa tagpong nakikita at noon lang niya napagtuunan ng pansin na tama ang sinasabi sa kanya noon ng kanyang tiyahin at ng mga bata na malaki ang pagkakahawig ng mga ito sa isa't isa. Biglang binundol ng kabang kanyang dibdib. Naudlot ng kanilang pagsasaya nang bumungad sa pintuan ng kusina ang mag-asawang tiyahin ni Aya. Mukhang ang saya niyo rito at ang bango, bungad na sabi ng tiyahin ni Aya. At pumikit pa ito sabay singhot sa paligid. Oo nga no, parang may okasyon na. Ang bangot ang sarap yata ng mga niluto nyo. Ayon naman ng kanyang tiyuhin. Nagtawanan na tatlong sina Lucas at ang kambal sa sinabi ng dalawang matanda. Mamaya-maya ay lumapit ang kambal sa dalawa. Good morning po, Lolo! Good morning po, Lola! Sabi ng mga ito't isa-isang nagmano at humalik sa pisngi ng mga ito. Good morning din sa inyo mga apo ko. Ang ganda yata ng araw nyo ngayon sabi ng matandang babae. Yes po, kasi sabi po ni Mami na kapag natapos na daw po yung work niya, mag-outing daw po tayo sa island. Bida ni Chloe na halatang excited. Talaga? Naku, masaya nga yun. Masayang ayon naman ang tiyuhin ni Aya. O tama na yan at nang makakain na rin tayo, ani Aya habang nagsasali ng tubig sa mga baso. Masayang nagsalo-salo ang lahat habang hindi matapos-tapos ang kwentuhan at tawanan. Para kay Aya, isa yun sa pinakamasayang araw sa kanya bagamat may agam-agam pa rin sa kanyang puso para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Matapos ang buong araw ay nagpaalam din sina Aya at Lucas para muling bumalik sa lungsod. Napagpasyahan din nina Lucas at Aya na palihim na magtalaga ng tao na siyang magbabantay at magmamasid sa mga ito. Sa ganoong paraan ay mapapanatag pareho ang loob nila. Isang kakilala ni Lucas at mapagkakatiwalaang tao ang inassign ni Lucas para sa trabahong yun. Para na rin sa ikakapanatag ng loob nila pareho. Salamat nga pala sa pagsama mo ngayon. Pati ikaw sobrang naabala na sa araw mo. Hingin pa umanhin ni Aya sa lalaki. Okay lang naman. Sa katotoong na-miss ko rin naman na makita ang mga bata. Ani Lucas na tutok ang mga mata sa harapan ng sasakyan. Siya nga pala, bakit hindi mo sinasama ang mga bata sa Manila? Nabanggit kasi nila na gusto rin nilang sumama sa iyo doon pero ayaw mo daw? Pwede mo naman silang pabantayan kung abala ka, hindi ba? Pasensya na kung medyo mausisa yata ako ngayon. Medyo na-curious lang ako na mas gusto mong malayo sa kanila. Ani Lucas. Ayaw ko lang naman na baka mapabayaan ko sila doon, lalo na at hindi mo naman masasabing kaligtasan nila kapag naroon. Kung ako nga ngayon nakakaranas ng hindi maganda, paano pa kaya kapag kasama ko sila? At least kahit papaano medyo panatag ang loob ko kung alam kong malayo sila sa akin. Kaya nga hanggat maaari, bibihira din akong dumadalaw sa kanila para maiwasan na rin na pati sila madami kagaya na lamang ngayon. Sino ba naman na mag-aakala na may mga tao palang gusto talaga akong hanapin? Hindi ko naman masasabi na bawat oras kaya ko silang protektahan kapag kasama ko sila. Ani Aya. Kung sa bagay, tama ka rin naman. Tumatangong sabi ni Lucas. Siya nga pala, wag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Muli sabi niya saka humugot muna ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Ano yun? Kunot nung tanong ni Aya. Nasandaling bumaling kay Lucas. Nasaan nga palang ama ng mga bata? Ilang beses na kitang nakasama't sila rin pero ni minsan. Wala kang nabanggit sa akin na tungkol sa ama nila. Pasensya na pero curious lang akong malaman kung nasan siya. Tila may bara sa lalamunan na sabi ni Lucas. Hindi pa manay kay lakas na at kay bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Aya sa kanya at tumanaw sa labas ng bintana. Isa ito sa pinakaiwasan niyang mga tanong. I'm sorry kung medyo personal na yata ang tanong ko. Hinging pa umanhimuli ni Lucas matapos ang mahabang pananahimik ni Aya. Pwede bang huwag na muna nating pag-usapan ng tungkol doon? Ani Aya. Masyado pang maraming gumugulo sa isip ko ngayon at ayaw ko na madagdagan pa. Dagdag pa niya. Bakit? Hindi ba siya naging mabuting ama kaya umiiwas kapag dating sa kanya? Patuloy ni Lucas. Hindi naman sa ganun kaya lang ayaw ko nang alalahanin pang bagay na yun. Mas lalo lang madadagdagan ang isipin ko.
Hindi ba nagtatanong ang mga bata kung sino't nasaan ang ama nila? Mariing pumikit si Aya at naglapat ang mga labi. Tila pilit na sinasagad nitong kanyang pasensya para patuloy pang magtanong sa bagay na ayaw naman niyang ungkatin pa. Please lang, stop it. Ayaw kong pag-usapan ang bagay na yan. Bakit naman? Hindi mo ba naisip na pwedeng magkita kayo ulit at maaaring makilala niyang anak mo? Paano kapag dumating ang araw na yun na muli kayo magtagpo? Hindi mo ba sasabihin sa kanyang totoo? Seryosong tanong ni Lucas na bahagyang kumuyom ang kamao. Hindi niya matanggap na patuloy pa rin itong umiiwas sa topic na yun. Kung sa bagay ay may point naman ito. Kumpara dito isa lang siyang estranghero at walang karapatang magtanong para sa personal nitong buhay. Saka ako na muna siguro pag-iisipan ang bagay na yan. Please lang, pagod ng utak ko mag-isip. Kaya please lang, baka pwede namang huwag muna ang tungkol dyan. Naiinis na sabi ni Aya na naging dahilan para may nahimik si Lucas at hindi na muli pa magtanong. Mariing naipikit muli ni Aya ang mga mata at sumandal. Pinilit niyang kalmahin ang bumabangong inis sa sarili. Hindi naman masama ang pagtatanong nito, ngunit hindi pa rin siya handang mag-open ng tungkol sa buhay niya sa kahit na sino. Mahabang katahimikan ang pumunol sa pagitan nila matapos yun. Hindi malaman ni Aya kung bakit tila biglaang nadilim ang anyo ni Lucas. Halatang hindi ito nagustuhan, ngunit ipinagwalang bahala niya yun at naiilang na pumikit. Hindi tuloy na malaya ni Aya na nakaidlip siya habang nasa biyahe. Naalimpungatan na lamang siya ng tila may bumubulong sa kanya. I'm sorry, I really don't want to hurt you and I'm not intended to. Pero pagkakataon na gumagawa na paraan para doon, sana mapatawad mo ko. Nito na hindi may tatangging kilala niya kung sino nagmamay-ari ng tinig na yun. Hindi tuloy niya may iwasang kabahan matapos yun. Nararamdaman niyang banayad na haplos ng palad nito sa kanyang pisngi at ang pagdampi ng mainit nitong hininga sa kanyang balat. Gayon din ang mabangong hininga nito na amoy mint. Anong ibig nito sabihin? Piping tanong ni Aya sa isip. Kahit gustuhin man niyang imulat ang mga mata hindi niya magawa, mas lalo sumasal ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang huling kataga na sinabi nito. I'm sorry, hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko but I love you. No matter what, hindi magbabago yun. I really love you. Tila kumpisan nito. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Aya sa mga narinig. Hindi siya pwede magkamali at alam niyang tinig yun ni Lucas. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ito nagsusorry sa kanya. Pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan para iparamdam dito na gising na siya. Tila hindi na rin niya kayang magpanggap na tulog pa rin sa mahabang sandali. Tila siya pinangangapusan ng hininga. Naramdaman niya na kagad kumilos ito palayo sa kanya na unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Unti-unti minulat ni Aya ang kanyang mga mata. Glad you're awake, baka gusto mong kumain muna. Medyo mahaba pang biyahe natin pabalik sa lungsod. Pukaw sa kanya ni Lucas. Umayos siya sa pagkakaupot ni libot ang tingin sa paligid. Kasalukuyang nakahinto ang kanilang sasakyan sa harapan ng isang kainan. Okay lang ako, don't worry. Hindi pa naman ako nagugutom. Aniya at tinanggal ang kanyang seatbelt. Anong oras na ba? Aniya at sinulya pa ng kanyang wristwatch. Pasado 10:00 na ng gabi. Matagal ba ako nakaidlip? Tanong niya kay Lucas at pilit niyang sinasantabi ang mga narinig dito kanina. Medyo. Mukhang sobrang pagod ka kaya siguro napahaban tulog mo. Anyway, okay lang yan. Malayo pa rin naman ang biyahe natin. Baka madaling araw na rin kapag dating natin sa Manila. Lumabas si Aya ng sasakyan para maghanap ng restroom. Pumasok siya sa kainan at naiiwan si Lucas sa sasakyan. Pagbalik niya nakita niya ito nakaupo habang may ilang putahe ng pagkain sa harapan nito. Sanay niya siya nito na lumapit. Kumain ka na muna. Malamang na baka gutom ka rin. Anyaya nito kay Aya. Ayos lang talaga ako, busog pa naman ako, tanggi ni Aya. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi mo inuubos ang pagkain mo. Nito't nagsimulang kumain. What? Hindi ito umimik at nagpatuloy lang sa pagsubo. Naiiling na humila ng upuan si Aya at naupo. Sige na, kumain ka na rin. Malayo pang biyahe natin. Nito. Walang nagawa si Aya kung hindi ang sundin ito. Ayaw naman niya na doon na naman sila magtalo. Halos umikot sa ere ang kanyang mga mata at napailing. Madilim pa ng sapitin nilang lungsod, dumiretso sina Aya sa kanyang unit at hindi siya inayaan ni Lucas hanggang sa hindi siya nakapasok sa bahay. Salamat, ani Aya nang buksan ang pinto ng kanyang unit. Welcome, o paano? Mauna na rin muna ako para makapagpahinga ka pa. Alam ko naman na pagod ka rin. Paalam ni Lucas. Sige, salamat ulit, ingat ka. Ani Aya na bahagyang itinaas ang kamay. I will. Nito sabay kindat sa kanya na naging dahilan para pamulahan ng mukha si Aya.
Sinundan pa ito ni Aya ng tingin habang papalayo. Nang malapit na ito sa elevator ay muling lumingon sa kanya at nahuli nito nakatingin siya rito. Sanay niya siya nitong pumasok na sa loob, kaya mabilis siyang pumasok at nag-lock ng pinto. Nilapag niya sa mesita ang kanyang dalang shoulder bag at mabilis na hinubad niya ang suot na jacket at ang suot na sapatos. Tila nakaramdam siya ng kaunting ginhawa matapos maramdaman ang malamig na sahig sa kanyang talampakan. Hinugot niya mula sa kanyang likuran ang dala niyang baril at pinatong sa mesita. Dumiretso siya sa sala at sandaling pinagmasdan ang paligid niya kung may nabago ba. Ngunit tila wala namang nagalaw sa kahit ano doon. Pabagsak niya nilapat ang katawan sa sopa at sandaling pinikit ang kanyang mga mata. Ngunit mabilis din siyang nagmulat ng kanyang mga mata nang may maramdaman siyang kumilos mula sa kanyang harapan. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ang hindi lamang 5 lalaki na parehong nakatingin sa kanya habang nakatutok ang mga barila. Napasulyap siya sa kanyang armas na nakapatong sa mesa na ngayon ay hawak na ng isa sa mga ito habang pinagmamasdang maigi. Nice, sabi nito habang sinusubok na tinutok yun sa lampshade. Sandali, sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Ani Aya na hindi man lang nabakasan ng takot sa mata. Sandaling bumaba ang mga mata niya sa hawak ng mga barila. Bahagya ring napaatras si Aya sa gilid ng bintana dahil wala na siyang matatakbuhan pa. Hindi mo na kailangan pang malaman. Sumama ka na lang sa amin ng tahimik kung ayaw mo masaktan pa. Malamig na utos ng isa. Paano kung ayaw ko? Over my dead body? Hindi ako sasama sa inyo, sabi ni Aya. Nagsimulang pag-aralan niya ang kilos ng mga ito. Sa tingin naman niya ay magagawa niyang lumaban sa mga ito at makalabas sa building na yon. Ngunit kailangan niya pa ring linlangin ang mga ito. Paano ba yan? Mukhang matigas nga talagang ulo ng isang ito. Pero in fairness, makinis siya ha? Sabi ng isang lalaking tila manyakis ang itsura. Maganda yatang alburin na natin to kay bossing. Dagdag pa nito sabay hagod ng mali siyang tingin sa kabuuan ni Aya. Halos man na yung balahibo ni Aya sa pandidiri sa ginawa nito. Sino may sabi sa inyong galawin siya? Hindi bang bilin ko isama niyo siya ng maayos at may galang? Kahit dulo ng mga daliri niyo, hindi pwedeng lumapat sa balat niya. Biglang sabi ng taong pumasok. Ganon na lang ang gulat at panggigigil ni Aya sa galit ng mapagsino ito. Ang taong kay tagal na niyang hinahanap at nais na mapaghigantihan. Ang lalaking kalaban na siyang nakita niyang kumitil sa buhay ng kanyang mga kinikilalang mga magulang. Akmang lalapit ito kay Aya na tumunog ang kanyang phone na nasa loob ng kanyang bag. Napabalik ito para kunin ang kanyang phone. Ngunit kaagad din itong pinatay ang linya. Not important. Lumapit ito kay Aya na nakangisi at marahan pa nitong inangat ang kanyang baba at bahagya siyang itinangala. Not bad. Kaya lang dapat ka pa munang makita ng kamahalan. But don't worry, hindi naman masasayang ang gandang yan. I'm sure na mag-i-enjoy ka rin sa huli. May pagkamanyakas nitong sabi. Mabilis na hinabulot ni Aya ang braso nitong nakalapat sa baba niya at pinilipit ito patalikod sa kanya. Tila baliwala ngayon sa kanya kung mas malaki man ito sa kanya. Halos ipitin niyang leg nito sa pagitan ng mga braso niya at braso nito. Maliit siya kumpara sa taas nito kaya bahagya siyang napabitin sa likuran nito. Pero hindi siya sumuko na madalas sa takot. Naabot ng paa niyang pinakagilid ng bintana kaya nagawa niyang ibalanse ang sarili doon. Binulungan niya ito. Ibaba mo mga armas nila kung ayaw mo pilipitin kong leeg mo. Banta ni Aya dito. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga ito habang naiiling. Kung tutuusin ay suntok sa buwan ang ginawa niyang paglaban, ngunit wala naman siyang choice. Bahala na kung may tsansa pa ba siyang makaligtas at mabuhay sa kamay ng mga walang pusong nilalang nakaharap. Young lady, baka mas gusto mong daanin na lang natin to sa maayos na usapan. Putol-putol na sabi ng lalaking sa kanya. Hindi, ipababa mo mga armas nila. Aniya, bagamat medyo nahihirapan na rin siya sa pagpipigil dito, dala na mas malaki ang pangangatawan nito kaysa sa kanya at sa posisyon niyang medyo nakaangat dahil sa taas nito. Marahang sumenya sa lalaking ibaba ang mga kasama nitong mga armas. Inot-inot naman na sumunod ng mga ito't binaba ang mga armas sa sahig. Sabihin mo ilayo mga baril nila, muli utos ni Aya. Muling tumango ang lalaki sa kanya na nagsasabing sundin ang gusto niya. Sinipan namang itong armas palayo sa katawan nila. Ngunit hindi inaasahan niya ay nang bigla siyang iangat ng lalaking sa kanya at itinaas ang kanyang katawan sa ere saka ibinagsak sa mahabang sopa. Napaungol siya sa sakit ng kanyang katawan at tila pagkaipit ng kanyang isang braso. Mabilis na muling tumakbo ang mga kasama nito para damputin muli ang mga armas. Kinapa ng lalaki nagtapos sa kanyang baril nito na nakasukpit sa likuran nito. Shit! Narinig ni Aya na bulong nito sa kasumulyap sa kanya. Nakangiting tinaas niyang kanyang kanang kamay kung saan hawak niyang baril nitong mabilis na nahugot niya sa likuran nito paghiklas dito sa kanya.
Kung mabilis man ito, hindi pa rin naman patatalong bilis niya sa paghawak ng sandata. Kaagad niyang pinutok yun sa lalaking balbasan bago pa yukong tumago sa likuran ng sopa para iwasan na ibang bala mula sa mga kasamahan nito. Habang patuloy sa pagpapaputok ang mga to, pinilit niyang gumanti pa isa-isa habang tumitsyempo kung paano siya makakapasok sa kanyang silid. Naisip niya sopang may kaliitan at tinila yun pasunod. Patungo sa pinto ng kanyang silid. Kailangan niya yun para protektahan ang kanyang sarili at ipananggalang sa mga bala na patuloy na pinapaputok ng mga lalaki. Bawat pagtatangka ng mga ito na lumapit ay pinipigilan niya sa pamamagitan ng pagganti ng putok sa mga ito. Ngunit alam din niya na hindi magtatagal at maubos ang laman ng baril na hawak niya kaya mas binilisan pa niya para makapasok sa silid niya. Hanggang sa nagtagumpay siyang makapasok, ngunit patuloy pa rin sa pagpapaputok ang mga lalaki na nasa labas ng silid niya hanggang sa pilit ng mga itong binubuksan ng pinto ng kwarto. Tinulak niyang may kabigatang mesa niya na ginagamit patungan ng kanyang computer para iharang sa pinto. Matapos na sumilip siya sa bintana upang tingnan kung may pwede ba siyang daanan palabas. Ngunit sa malas ay mataas iyon at malamang nalasog-lasog ng bangkay siyang pupulutin kapag nagkataong nagpumilis siyang dumaan doon. Hinagilap niya sa kanyang drawer ang dalawa pa niyang natitirang baril. Mabuti na rin at palagi niya sinisikap na meron ito para na rin sa protection niya. Habang nag-iisip ng kanyang gagawin, sandali siyang nahinto ng maramdamang tumigil ang mga lalaking pangahas sa pagpapaputok sa pintuan ng silid niya. Naisip niyang marahil ay napagod ito o maaaring naubusan ng bala. O kaya naman ay isang taktika para lumabas siya na hindi niya ginawa. Sandali muna siyang nakaramdam hanggang sa biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Mabilis na lumayo siya sa pinto, tinutok ang kanyang baril dito. Hindi rin siya umiimik at tinintay na magsalita ang tao sa labas. "It's me, Lucas. Are you okay?" Sagot sa kabilang pinto, kaagad na nilihis ni Aya ang mesang nakaharang sa dahon ng pintuan at binuksan yun. "Bakit ka nandito?" Gulat na tanong ni Aya pagbukas ng pinto at kaagad nilibot ang tingin sa kabuuan ng kanyang sala. Nagkalat doon ang mga walang buhay na katawan ng mga lalaking nagtangka sa buhay niya. Ngunit wala doon ang lalaking pinakalider na mga ito kanina na siyang naghagi sa kanya kanina. "Nasaan yun?" Ani at sinubukang hanapin sa ibang parte ng unit niya. "Sino?" Takang tanong ni Lucas. "Yung lalaking balbasan, yung naghagis sa akin kanina. Siya yung pumatay sa mga kinilala kong magulang. Ang alam ko, tinamaan ko siya kanina kasi nakuha kong baril niya. Wala akong nakita ang anino niya. Baka malamang na nakaalis ka agad. Anyway, ayos ka lang ba?" Bakas ang pag-aalala sa tinig nito. "Oo, okay lang ako. Medyo masakit lang ang balakang ko. Gawa yata ng pagkakapalo kanina sa akin sa sopa. Buisit kasing lalaking yun. Pero siguradong makikita pa kami nun." Nanggigigil na sabi ni Aya. "Mabuti pa, lumabas na muna tayo para malinis tong lugar mo. Delikado ka na magstay pa rito ngayon. May mga pulis na parating para mag-imbestiga. Mas mabuti na magstay ka na muna sa lugar ko kung wala kang ibang pwedeng tuluyan ngayon." "Okay lang, may mga kaibigan naman akong pwedeng tuluyan. Salamat na lang." Tanggi ni Aya. "Are you sure?" Paniniyak ni Lucas. "Oo naman," ani Aya at sandaling pumasok sa kanyang silid. Sandali itong nagbihis at sinuksukan kanyang baril bago tuluyang lumabas para sumunod kay Lucas sa labas. Habang nasa daan, hindi napigil ni Aya na magtanong dito. "Paano ka nga pala nakabalik sa bahay? Hindi ba't umuwi ka na?" "Nakalimutan ko kasing ibigay yung susi mo kanina at nadala ko." Nito sa kamuling dinukot ang susi sa bulsa nito at inabot sa kanya. Noon lang niya naalalang kinuha nga pala nitong susi dahil ito ang nagpresentang magbukas ng pinto ng unit niya kanina. "Salamat, so naabutan mo yung mga lalaking nasa sala kanina?" "Yeah, mabuti na lamang at bumalik pa pala ako." Flashback. May ilang metro na ang layo niya nang dukutin niya mula sa packet ng kanyang pants ang kanyang vape at hindi sinasadyang nakapa niya doon ang susi na binigay sa kanya kanina ni Aya. Kaya minabuti niyang bumalik muna sa unit nito dahil hindi pa man niya gaanong nakakalayo. Mula sa ibaba ay tanaw na niya ang pinaka-unit ni Aya at napakunot ang kanyang noo nang mapansin na tila may mga tao sa unit nito. Nagtaka tuloy siya kung bakit may bisita ito ng ganong oras. Kinuha niya ang kanyang phone para tawagan si Aya, ngunit pinatay nito ang kabilang linya. Pinatay niya? Baka naman importante ang kanyang mga bisita. Bukas ko na lang siguro to bibigay. Nagtaka man ngunit binaliwala niya takmang aalis na lang sana ulit nang muli siyang mapasalyap sa bintana ng unit nito. Tila may kakatuwang nangyayari. Sandali niya pinagbasta ng mga kilos ng anino na naroon hanggang sa makaramdam siya ng kakaiba't hindi niya nagustuhan yon. Kaya hindi na siya nagdalawang isip para patakbong umakyat doon. Mabuti na rin at malaking tulong na may elevator ng building at hindi mahirapang makarating sa unit ni Aya. Pagbukas ng pinto ng elevator ay maingat siyang lumapit sa unit ng dalaga at nakaramdam. Ilang beses siya nakarinig ng mga bagay na tila nabasag. Maingat at walang ingay na binuksan niyang pinto gamit ang susi ng dalagang naiwan sa kanya.
Nakita niyang nasa kulang 10 kataong walang hinto sa pagpaputok sa gawin ng silid ni Aya. May nakakabit na silencer sa mga baril ng mga ito kaya hindi nakakagaagaw ng atensyon sa ibang unit. Sinamantala niya pagkakataon na nakatalikod ang mga ito sa gawin niya at napansin niyang lalaking nakahandusay malapit sa may pinto. Nasa kamay pa nitong armas nito, maingat at nakayukong nilapitan niya ito at kinuha ang baril nito. Ito na rin ang ginamit ni Lucas para iputok sa mga lalaki naroon sa loob ng bahay ni Aya. Hanggang sa tuluyan niyang nagapi ang mga ito. Salamat, ani Aya matapos ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila. Okay lang, siguro naman ngayon maniniwala ka nang hindi ka naligtas sa lugar na yun. Mukhang kahit saan naman ako pumunta, hindi na rin magiging ligtas sa akin. So ano ngayon ang plano mo?